Kung narinig nyo po yung station ID ng Radyo Contra Weibo 89.5, ito po yung kanilang or listen at your own risk po ha. So listen to this station ID. Ito yung station ID nila sa 89.5 MHz. Ang Edgy Radio Station na si Casey ngayon, Double T, Contra Weibo 895, laging matigas ang ulo. Tingnan nyo, Double T, kontra kami sa Weibo. Narinig na yan? Hi mga ka-Cherry Blossom! Welcome po sa ating YouTube channel. This is Cherry Lululu! Ayan, napa-this lunch tayo ngayon sa intro. Okay, dito po tayo ngayon dito sa Rockville Subdivision sa Quezon City. Parang magkakaroon na ata ng dito daw po yung Radyo Contra Weibo 2 89.5 MHz. So yan, dito po sa sa Novaliches area. Ayan. Bakit na alam ko tong may tumistik sa akin, may nag-inform sa akin na dito daw yung 89.5. Ayan, Radyo Contra Weibo 2. Ayan, na-simulcast sa Radyo Contra Weibo 1 doon sa Pasay City sa 107.1. Ito naman sa 89.5. So bakit alam ko itong lugar na to? Dito ako nag-umpisa. Dito rin po ako dati nakatira. Ayan, so nung 2007 pa yan dito ako nakatira nung ako'y nagtatrabaho pa. So bago ako bumalik ng Valenzuela, kasi dito hindi ko nabililikan itong lugar na to dahil isang malungkot na alaala po sa akin dito. Dito po masaya po yung Pasko nila dito. Dito po ay meron. Dito po ay masaya yung Pasko nila. At syempre dito rin po nawalan ako ng amo dito. Ayan, so dyan yata ako nakatira yun doon sa kabila. Ayan. Hindi ko alam kung anong street So okay, so importante na nandito ko tayo. Okay, hindi lang po itong hindi lang po dito ako nakatira. Dito rin po ako namulat din sa mga bagong anime. Kasi dito malapit ang TV5, Channel 5 sa Manila. Kasi 2009, 2011 ako nanood ng Haruhi Suzumiya, ng Toradora, ng Clannad yun. Pero nanonood din ako ng Channel 5 since 90s. Ang mga anime na pinapanood ko, mga Time Quest, Sailor Moon, ayun doon naging impact naging impact yung sa ABC Channel 5. Yung TV5 kasi hindi namin kinikilala bilang MVP products ng produkto ni Manny Pangilinan. Ito po ay kinikilala naming ABC5. Yan, building. Yung ABC5 na napunta natin nung isang araw dahil nag-air check tayo ng mga tatlong dati na frequency at yung current frequency ng FM radio station nila. Yan. So dito yata meron Ayan, dito po, ito yung 89.5 sa ating Sonic Microplay. At dito sa left ear ko yung Itel Neo R60 Plus, hindi ko po ni-record. At syempre sa right ear ko yung Soyuz Mini P40 na naka Bluetooth receiver. Ayan, naka Bluetooth po siya sa receiver. Ayan, dito lang po alam ko ang peak nito sa Amethyst Sapphire pero dito malapit talaga.
Okay, so kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And don't forget to like me on Facebook and follow me on TikTok. So dito na po tayo dadaan palabas ho ng Rockville Subdivision. So ang pupuntahan natin yung pinaka malinaw na radyo kontra Weibo signal dito sa Novaliches gamit ng 89.5. Akala ko nga wala eh. Ayan, so parang naririnig ko ata yun eh ngayon eh. So ayan, so papasok tayo dito. Ayan. Kasama na yung intro sa yung ano natin. Ayan. Tingnan niyo yung yung arko nila rito sa entrance ng daanan ng tao. Parang Busileo. Pero eto, dito ang daan natin patawarin. Maraming lubak-lubak. Ayan, nakikita niyo yan. Ayan, yung tower na yan. Yan na po na ang TV5 transmitter tower. Malapit na po tayo. And hindi ko akalain na di natin akalain yan na. So ayan. Dito ho. Ayan, nakikita niya ay yung TV5 transmitter. Malinaw po ang channel 5 po rito sa area Novaliches kasi nandiyan yung TV5 transmitter at studios sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City. At dito tayo dumaan. At teka. Ay, gago! Nang naman sa ating bukod kay defensor. Dito wala eh. Dito meron. Ito. Ay, ina. Siyempre, pag nandito tayo, papunta na tayo na SPS 7. Ayan. Ito. Pag nandun na tayo, bababaan natin ang sige yan. 89.5 dapat. Meron nga, legit. Oo. Gagi. Dito na tayo sa SPS. Ayan. Okay, ililib natin po yung yung Rockville Subdivision. At dito rin meron na. Bababa natin yung antena kung meron talaga. Dito, ayun, nagkakaroon ng static. Binabaan ko yung sa natin, sa ITEL. Gagi, meron talaga. Paglapit natin dito. At dito tayo dadaan sa may Gagi. Check natin dito sa sa palabas ng SPS 7. Sa San Francisco. I think San Francisco ata to. Okay. Puputulin muna natin yung video for a while, tapos babalik tayo dito. Okay, dito sa Carlos Street, ayan, dito po sa SPS. At iba lang yung istasyon ang lumalabas sa 89.5, pero doon sa ITEL UR60 ko, narinig ko ng konti. ₱99 lang. Iba yung station. So, kung lalapit tayo doon sa kanilang transmitter, I'm sure maririnig na natin yon. So, antabayan na natin yung ating paglakad natin dito sa loob papunta ng Santa Lucia. Ito yung naabot sa Santa Lucia, sa Barangay Santa Lucia, Barangay sa Uyo, West Fairview, ayan, at saka sa events dyan sa I think sa dito rin sa San Bartolome, sa Barangay Gulod, I think.
Okay, bababa lang natin ang antena pagka ano natin. Grabe. Grabe, nagkakamot na kuha ko dito ng aking paa dahil sa aking tsinelas na suot. Oo. Medyo ano ito, Crocs to kasi nakangati talaga ako. Oh, grabe na to. Grabe na tong pag ano natin. Oh, baka 30-minute video tayo Ayan. So, okay, patuloy natin yung video for today. Guys, dito po sa tapat po ng violet na building. Oh, yan po yung I think that's a private preschool. Ayan. Oh, ito dito po naabot na. Okay, ayan. Okay, baka copyright po tayo. So, naabot na po dito. Ayan. Legit talaga yung 89.5. Ayan. Sa Mega Manila. Ayan. Okay. Okay, so ngayon, kukwento ko lang sa inyo yung mga nangyari sa hindi ako makapaniwala na may 89.5 ko dito. Yan, so mamaba ko lang yung antena. So ito po yung sabi ko noong 27, yung I think mga 2018. Kasi nakita ko sa banner nila at sa Wikipedia, wala nang Wikipedia na yon, yung article na yon tungkol sa 89.5 Radyo Contra Vivo 2. Alam ko lang, Radyo Contra Vivo 1 sa Pasay City lang ang meron. So, since 2017, may airpass sila dito. Ayan. Nasiraan lang yata sila ng transmitter, I think. So, ang kwento ko po dyan, hinanap ko po sa amin, sa Valenzuela. I think 2018 yun. Hinanap ko sa radio, sa mga radio sets natin na malalakas ang wala. At nagdala ko ng yung keypad phone ko. I think Cherry Mobile yon na may TV. Kasi 2018 meron ako nun. Sinunod ko sa Balintawak. Negative. Kahit sa Muñoz, sa Quezon City, negative din. Hinarap ko rin yan, 2018, mga 2018, 2019. Even sa North EDSA and sa ABS-CBN, sa ABS-CBN area, sa Mother Ignacia, wala rin. Even sa Quezon Avenue, wala rin. Hindi rin nakaabot or dead or wala talaga or hoax lang. Ayan. Nung pumunta ako sa UP Diliman, nag-check tayo sa UP Sunken Garden. Ng 89.5 Radyo Contra Vivo doon. Okay, so reels ko pa nga yan Ayan ito, kita niyo po yan sa ating sa ating screen. Ayan. Papakita ko sa inyo. Wala rin, hindi rin negative din yung transmission. Considered ko pa na hoax yun. Ayan. So, hindi ko alam na dito pala sa Novaliches, Quezon City, ere ang 89.5 Radyo Contra Vivo. Dito ho, sa lugar na ito. Di ako talaga makapaniwala talaga. Dito pa ako nag-vlog for the first time. So, susunod, di na ako mag-vlog dito. Baka makakuyugin ako ng mga kapwa ko radio enthusiast na galit sa akin. Pasensya na po, I'm sorry. Hindi ko po alam na meron po sa Novaliches po ang ere ng Radyo Contra Vivo 2 sa 89.5. At ginagamitan pa nila ng unknown live streaming or nakasync sa Pasay area. Hindi ko alam. Ayan. I don't know. What I suppose na talagang dito po talaga hindi ako makapaniwala talaga doon. Yun lang.
Tataka ako dito. Ayan, dito sa lugar na to, dito sa Novaliches. I think maraming anime lovers po dito. Yung mga nanonood ko ng mga anime dati sa TV5. Oh, na nakikinig ho dito. Baka mayroong mga listeners din dito sa lugar na ito. Ay, sa 107.1 sa Pasay, ang mga nakikinig po, yung mga tambay ho sa SNX Convention Center sa Pasay, yung mga cosplayer natin tambayers doon. O yung mga tambayers. Ayan, so yung mga tumatambay ho sa may Seaside Bay, ayan, doon sa Seaside Boulevard, ayan, or di kaya yung mga ano, ating naaabot din pag nasa loob ka ng SMS Convention Center na naaabot din po ng Radyo Contra Weibo. Kasi hindi mo maabot din yung doon pag nandun ka sa loob ng ano, doon sa simbahan ng MOA. Masyadong nagdagaral ka kasi dahil sa mga building po na nakatayo po doon, tinayo po doon yung MOA Arena, tinayo po doon yung IKEA, tinayo po doon yung nako. Siyempre magkakaano po yan, hindi na magkakaroon ng weak signal talaga kapag dumadami talaga ang building. Kapag nasa baba ka, kailangan umakit ka ng SMX at maririnig mo sa FM. Yan. Kung wala ka choice, makinig ka lang sa streaming. Yun lang. Okay, dito sa ano na to? Okay, sa area na to, alas 4 na po ng hapon. Ayan. Sa area na to, may basketball court, may playground. Dito po, abot na. Walang antena yan, ha? Walang antena to, walang antena. Ayan. Ebidensya dito po sa SPS 7. Ayan, na umeere po ngayon ng Radyo Contra Weibo sa Northern Metro Manila. Ito yon, Northern Metro Manila. Novaliches kasi is a part of Northern Metro Manila. Kasi sa Novaliches kasi ay naka-locate sa north yan. Kaya dito yon. Okay, nandito ko tayo sa gate na nilagay ko sa PHTV sa Radio Media Official. Ako po yung admin po doon dito sa St. James SPS 7. Ayan, so dito po, ayan nakikita yung antena na yan, nandyan po yung antena nila. So ayan na po, 89.5 dito sa Novaliches. Sa Novaliches area po ang 89.5 is official po. Opo. So subukan natin po mamaya sa St. Francis Village and then sa Santa Lucia. Doon daw nag-air check yung natin, yung kaibigan natin si Kasumi Shiori. So let's go po. Okay, dito po tayo, pinaka-peak dito malinaw ang Radyo Contra Weibo sa 89.5. Copyright. Okay, so papasok tayo dyan sa St. Francis Village. I think dito rin malinaw din ang Radyo Contra Weibo dito sa area na to. Pupunta tayo ng Santa Lucia. Ayan. No tayo dadaan sa daanan ng tao daw. Ito yung St. Francis Village naman. Ililive na natin po yung St. Francis Village. Dito narinig ko sa idol niyo ang 60 plus natin. At dito rin sa ating pinatay ko na yung live streaming kasi malinaw na dito. Ayan, para sa tao. Okay, dito na tayo sa St. Francis Village. Ayan. Palabas tayo palabas. Okay, malinaw dito. Kasi kahit sa St. Francis Village, malinaw ang Radyo Contra Weibo dito. Ayan.
Oh, 89.5, legit talaga. Oo. Mamaya magre-record ako ng 1 hour broadcast ng yung 1 hour regular broadcast sila bago sila papakita natin po yung kanilang kanilang post na magme-maintenance ulit sila. Baka dahil po ito sa bagyo, ayan. Magme-maintenance daw yata ang 107.1 and then sa online. Sana sana maayos din kung maayos nila yan sa 89.5. Oo. Sana ho ay hindi tayo maabala. Ayan. Nandito na tayo at nakapag-vlog tayo at umere na po sila, no? Ayan. Ang totoo po niyan ay pupunta rin ako din dito and then hindi ko sila na-tsempohan. Pero ngayon na-tsempohan na natin ho sila. Ayan. Kasi nag-temporary off din dahil nagloko daw ang kanilang mga equipment. Syempre yung mga equipment nila ay made in China. Hindi katulad alam nyo, hindi katulad po doon sa Pasay sa 107.1. Meron silang RDS at 150 watts. I think 60 watts lang yung ginagamit nilang transmitter sa Pasay. Ito ginagamit nila 7 at saka 15. 7 watts at 15 watts. Baka 15 watts yan kaya nga malawak Hindi na kaya nila 7 watts dito. Okay, so nandito pa tayo sa St. Francis Village. Yun natin sa walang antena. Walang antena. Malinaw dito. Ayan. Walang antena. Ayan. Dito yan. At syempre, doon din tayo magtatapos din. Ayan. Sa Santa Lucia High School na tayo mag-ano. Okay, at syempre, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po napapalawak. Paano po naaabot ng broadcast, paano ang tapon niya ng signal ng radyo sa FM. Mali pala ako ng oras ngayon. Ang oras na po ngayon dito sa Novaliches recorded 3:19 po ng hapon po ngayon. Makulumlim na po kayo. Sana wag umulan. Ayan, so kaya po sila nag-maintenance na naman dahil sa bagyo. Ayan, kadagat. Alam natin, hindi tatamaan din tayo ng bagyo. Wala tayong tiwala sa flood control project na winaldas na mga politiko. Ayan. Grabe na naman ang nangyari sa atin, kasi hindi pati ako nagpagawa na rin ako ng third floor at saka nag-iipon ako para mapagawa na yung third floor para sa radio station natin na tatayo. I-update ko po kayo, ipapakita ko po sa inyo kapag nagawa na po. Doon na po tayo mag-vlog, doon na rin tayo mag-unboxing, ayan, ng mga equipment natin, ng mga radio needs natin, ayan. At syempre sa yung pupunta natin sa Mount Mani. Sana may bitaan ko si Konata Izumi, si Kasumi yata, at saka si Marusen. Si Shin Sawada yata yan, I think. Si Turnaround Hayes na mag-air check sa Sukat Parañaque ng Radyo Contra Wibu sa 107.1 kung maabot after ng kanilang maintenance na lang. After ng baka bagyuhin tayo mahirap na. Sana wag nakaumulan ngayon so yun lang, lalabas na po tayo, pupunta po tayo at check natin sa Diego Silang. Ayan. So, may creek na pala dito. Malapit pala sa creek yung area ng RKW2. Ayan. Mabagyan natin RKW1, yun yung 107.1 sa Pasay po yan. At naabot sa Parañaque mo
Muntinlupa kapag maganda yung radyo mo, Batangas area, Laguna, ayan. Kapag maganda ang radyo mo, ayan. At ito naman po yung Radyo Contra Vivo 2 sa Quezon City, Northern Metro Manila, dito sa Novaliches. Ayan. Dito po yan, sa area na to. Ayan. Novaliches, Quezon City area. Ayan. Yun lang. Okay mga ka-Cherry Blossom, Diego silang na po ito at ito na po, walang antena. Ayan, malinaw po rito ang Radyo Contra Vivo. Papunta po tayo ng Santa Lucia, Barangay Santa Lucia or Santa Lucia High School. Dito na po yung daan. At ayan. Naglalakad na po tayo. So putulin na natin yung video. Ayan. At check na po natin. Okay, we are here in the Santa Lucia High School dito sa JP Rizal. Coincidence, JP Rizal at JP Rizal Street. Tapos sumasakay tayo doon sa Caloocan papunta sa Pasay TAC. Avenida Rizal and TAC Avenue. Ayan. Okay, so dito ho. Pakita natin. Yes! Legit po talaga. Ayan. 89.5 Radyo Contra Vivo RKW2. Ayan. Naabot na po dito sa kinaupuan ko, dito sa maraming basura, dito sa dating telephone wire, dito sa Novaliches, Quezon City, dito sa Santa Lucia, Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Yan, legit. So tuturo na natin kung paano ang purpose nito. So let's go. Bago tayo ulan dito. Okay, ito tuturo ko na. Ayan sa inyo yung ito tinuro kung paano nagagawa, kung paano naaabot ang isang radio station. Ayan. So, kunyari ito yung tirahan ng bahay mo. Ayan. Bali wala itong FM sa sinilita, wala yan. So, kunyari ito yung tirahan ng bahay mo. Ayan. So, ayan ha. Ayan. Ito ang bahay mo. Ayan. Bahay mo. Anong bahay mo? Bahay mo. Bahay na may transmitter. Yan, sakto lang yan. Ang bahay na transmitter. Dito may transmitter. Dito, ito yung lawak ng station mo. Meron dito nakikinig, tagapakinig mo. Meron din dito sa kabila. Yan yung may radyo at dito rin sa ano mo, dito rin. Ayan. Dito na naabot ng limitadong signal. Ayan. Kapag nandito ka sa labas, dito sa labas, dito. Ibig sabihin, hindi na nila maabot yung broadcast mo. Ang mga nakikinig lang sa'yo, yung dito lang, sa malapit lang. Paano mapapalakas yan? Mag-boost ka ng yung katulad ng dipole antenna, nag-boost po siya ng signal. Mapapalawak talaga yan. Ito, I think mga nasa 1 kilometer yan, 2 kilometers yan.
Sabihin natin 2 kilometers to. So, yung mga nasa 3 kilometers, kung hindi maganda antena mo, hindi ka maaabot. Hindi maganda. Hindi maganda tapon. Dito lang ang tapon niya. Kapag nandito yung nakikinig sa'yo, hindi ka maririnig. Yun. So, ganyan po ang purpose yan. Ito yung bahay mo, nandito yung mga nakikinig sa'yo. Yan. So, ito yung lawak ng signal. Yan. So, ganun po ang purpose niya. So, paano mo mapapalawak? You can use the dipole antenna. Yun. So, yun lang. Okay, so maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. Nandito po tayo. Siyempre, ito na po yung patapos dito po sa Santa Lucia. At siyempre, naabot na po talaga. Ayan, hindi ko pa natatas yung tela. Naabot na po talaga yung Arigatou gozaimasu. Okay, so yan, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa ating YouTube channel po natin sa paghanap natin sa Radyo Contra Wibo 89.5. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa YouTube channel ko. Kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Don't forget to like my Facebook and follow me on TikTok. Nakikita-kita tayo sa susunod video kung meron pang susunod. This is Cherry Lulu Kabang Vlog. As always, thanks for watching. Peace.